May relasyon ka ba na nasira at pinagsisihan mo kasi hindi mo nagawa ang best mo para ma-maintain yung relationship na yon? Pwede itong relasyon ng mag-asawa, anak sa magulang, magkaibigan, magkamag-anak, magkatrabaho o magkasama sa ministry. Narealize ko na ang conflict ay hindi maiiwasan. Kaya lang, kung hindi tayo magiging maingat ay may tendency na mag-respond tayo ng mali na magiging sanhi ng pagkasira ng relasyon, pagkasira ng testimony at kabiguan na matupad natin ang maganda at exciting na purpose ng Diyos para sa atin. Sabi sa Efeso 4:26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Sabi dito, kung nagalit ka, nagkaroon kayo ng conflict o hindi pagkakaintindihan, sige, given na. Pero mag-respond ka naman sa paraan na hindi ka magkakasala. Bakit? Kasi sa halip na maayos ang inyong relasyon, ay lalo lang lalalim ang sugat at hindi ito maghihilom. May isang babae ang nabalita sa isang newspaper. True story ito Si Diane Fittipaldi noong taong 2013, sinira niya ang kanyang bahay sa pamamagitan ng isang forklift. Grabe, ang galing niya mag-operate ng forklift. Sabi niya sa judge na si Levy Grantham doon sa municipal court nila na kaya niya winasak ang kanilang bahay ay dahil sa kanilang matagal ng alitan ng kanyang asawa patungkol sa housekeeping. Sabi niya na yung kanyang asawa sobrang metikuloso. Kailangan ayos na ayos ang lahat ng bagay. Malinis ang lahat ng bagay at kapag meron kahit isang maliit na bagay ang hindi naisaayos, naku, nagwawala ito. Kaya talagang tormented itong si Diane sa halos araw-araw. Alam mo, isang araw, matapos silang magtalo sa alignment ng tinidor sa lamesa, siguro pumaling ng konti sa kanan o kaliwa. Hindi straight ang pagkalagay sa lamesa. Naku, nagalit yung asawa ni Diane sa kanya. Sinigawan siya. At itong si Diane nagalit na rin. Ang ginawa niya ay nagrenta siya ng isang forklift at isang gabi nga ay sinugod niya ang kanilang bahay. Winasak ang front wall para makapasok at winasak din niya ang kanilang dining table doon sa kitchen sa pamamagitan ng forklift. Sabi niya, si Oliver, yung asawa ko, hinahanap niya sa akin ng tinidor, kaya niya ako sinigawan. Kaya ito, ginamit ko ang forklift para ayusin ang lamesa. Sabi ng mga nakasaksing kapitbahay, ay habang winawasak ni Diane ang kanilang kitchen, ay sumisigaw ito ng fork this sa kanyang asawa. Now, ano yung moral lesson ng istorya? Huwag ka mag-aasawa ng marunong mag-operate ng forklift, okay? No, joke lang yon. Ang lesson ay, sabi dun sa verse kanina, na kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Ang ibig sabihin, tumugon ka ng tama. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano magkaroon ng tamang pagtugon sa conflict para hindi maranasan ang mga unnecessary pain. Tapusin mo mensahe na ito dahil wala namang huli sa Diyos. Kung ia-apply mo ang pag-uusapan natin, nako, titibay ang iyong relationships. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. So balik tayo sa topic, ang character na pag-uusapan natin para sa series ng ating Destined for Impact ay si Abraham at Lot. Kasi kung gusto mo magkaroon ng impact sa iba, ay kailangan mo lumago sa pagmamahal sa ibang tao. Now, basahin natin ang background ng story.
Genesis 13:1-4. Mula sa Ehipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya. At sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Bethel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan. At muling sumamba si Abram sa Panginoon. Narealize ko na ang pagsamba ni Abram sa Diyos ay lifestyle para sa kanya. Hindi siya sumasamba tuwing may problema lang. Kahit maganda ang buhay niya, kahit masagana na siya, ay hindi pwedeng hindi siya sasamba. Narealize ko na sa buhay ni Abram ay inuuna niya talaga ang Diyos. Lumalakad siya kasama ang Diyos sa araw-araw. Then, sabi sa verse 5, si Lot na laging kasama ni Abram kung saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Wow! Si Lot ay na-bless din ng Diyos dahil kay Abram. Kaya lang, dahil pareha silang maraming alagang hayop, ay hindi nakasya ang pastulan nila para sa kanilang dalawa. Basahin natin sa susunod na verse kung ano ang nangyari. Genesis 13:7, dahil dito nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahong iyon, ang mga Kananeo at mga Pereseo ay nakatira sa lupaing iyon. Now, ayon dito, mali ang pagtugon sa problema na ginawa ng mga tagabantay ng kanilang mga hayop. Kasi sa halip na hanapan ng solusyon at ayusin sa mapayapang paraan, ay nag-away-away sila. At kung nangyari ang conflict sa kanilang mga alipin, naku, darating ang point na si Abram naman at Lot ang mag-aaway. At hindi ito pwede. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay ang mga Kananeo at mga Pereseo ay nakatira din doon at nakikita sila. Na-realize ko na hindi lang sarili natin ang maapektuhan kung meron tayong kaaway, kundi ang isa nating i-consider ay ang ating testimony sa ibang tao. Kung sinasabi nating tayo ay tagasunod o alagad ng Panginoong Yesus, ay kailangan makita sa atin na tayo ay nagmamahalan. Sabi sa John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Narealize ko, ang mark ng isang alagad ay pagmamahal sa kapwa. At alam yun ni Abram. Tingnan natin kung paano siya nag-respond. Meron tayong 3 point ngayon na pag-uusapan kung paano papanatilihing matibay ang isang relasyon. POT, prioritize peace over rights. Others' needs come first. Trust God for the result. So number 1, prioritize peace over rights. Mas pahalagahan natin ang kapayapaan kaysa sa ating karapatan. Mas pahalagahan natin ang kapayapaan kaysa manalo sa isang argumento. Genesis 13:8-9, kaya sinabi ni Abram kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Wow, ang ganda ng talata na ito dahil pinapakita sa atin ito kung paano daw tayo magre-respond sa conflict o isang problema. Para kay Abram, lupa lang yan. Mas mahalaga ang relasyon natin. Magkamag-anak tayo. Now, hindi mo narinig si Abram na sinabi niya, yung mga tagapagbantay mo kasi ang saswapang sa damuhan at tubig. Kaya nauubusan kami. Yung mga tao mo ang tatapang. Sila ang nagpo-provoke ng away. Hindi. Wala tayong nabasang ganon. Kundi sabi niya, magkamag-anak tayo lahat. Huwag tayong mag-away. Na-realize ko, ang isang katotohanan para sa pagpapatibay ng relasyon ay maturity. Ang immaturity sa isang relasyon ay magbubunga ng matinding conflict. Sa halip na, solusyonan na lang ang problema. Ang pinakita ni Abram ay maturity. Huwag na nating pag-awayan yan, okay na yan. Makikita mo ang immaturity ng isang tao kapag sa maliit na bagay lang, nagwawala. Ang unang resort sa problema ay galit. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Kasi baka kaya nasisira ang relasyon natin ay dahil sa ating pagiging magagalitin. Si Abram ay iba. Na-realize ko, ang maturity ay nanggagaling sa puso na malapit sa Diyos.
Nagtatanong siya, Lord, ano ba ang tamang pag-solve sa problema na ito? Lord, paano ako magre-respond sa issue na ito? Lord, nakikita kami ng ibang mga naninirahan dito. Hindi po kami magiging mabuting witness kung kami magkamag-anak mismo ay mag-aaway sa pera at ari-arian. Hindi namin sila madadala sa iyo, Lord. Narealize ko si Abram ay lamang dito sa usapin na ito. Mas meron siyang karapatan. Pwede niyang pairalin yung kanyang pagiging uncle at elder para makuha ang pinakamainam na lupa. Pwede niyang sabihin, sabit ka lang sa akin, Lot. Hindi ka magkakaroon ng yaman kung hindi dahil sa akin. Pwede niya sabihin kay Lot na binigay sa akin ang kainaan ng Diyos, kaya umalis ka dito. Pero mas mahalaga kay Abram ang relasyon kaysa manalo. Mas mahalaga kay Abram ang kapayapaan kaysa sa kanyang karapatan. Mas mahalaga kay Abram na ipakita ang pagmamahal kaysa ipagpilitan na siya ang tama. Kaibigan, ano ang pinaglalaban mo na nakakasira sa relasyon mo? Nakakasira sa iyong testimony sa iba. Kaibigan, let go. Simulan mo mas pahalagahan ang kapayapaan kaysa sa iyong karapatan. Nakakalungkot dahil maraming tao ang nakikipagpatayan o nakikipagsolian ng kandila para lang mapatunayan na sila ang tama o patunayan na sila ang nanalo. Pero si Abraham ay hindi papayag na masira ang kanilang relasyon at kapayapaan. Hindi papayag si Abram na paglaruan sila ng dyablo. At alam ito ni Pablo, kaya sabi niya sa Roma 12:18, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. At yun ang ginawa ni Abram. Ginawa niya ang lahat upang magkaroon sila ng kapayapaan. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang peace? Paano mo ito iniingatan sa iyong relasyon sa pamilya, kaibigan, kapwa volunteer sa church, at kasamahan sa trabaho? Alam mo, ako guilty din dito kasi may pagkakataon na sa aming mag-asawa na ginigiit ko din yung aking sarili para manalo sa argumento. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kapag nandun ako sa moment na yon ay sinasabihan niya ako na mag-sorry ka. Hey Lord, mali naman talaga eh. Anak, mag-sorry ka. Oh, okay po, Lord. Narealize ko na normal ang conflict at magkakamali tayo ng pag-respond sa conflict kung hindi tayo naghahanap sa Diyos. Kaya nga sa kabaligtaran, kung nagsisikap tayong kilalanin ang Diyos araw-araw, meron tayong close relationship sa Kanya, ay binubuksan natin yung ating sarili para makakilo siya sa ating buhay. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na turuan tayo na magpakumbaba. Naririnig natin siya sa kanyang conviction sa atin. Inuudyukan niya tayo na magpatawad at humingi ng kapatawaran para hindi na lumala ang isang argumento. Pero kung malayo ka sa Diyos, naku, hindi mo siya maririnig. Hindi ka niya mag-guide. Kaibigan, gaano ka ka-intimate sa Diyos? Naririnig mo ba ang conviction niya sa iyo sa tuwing may temptation ka na mag-respond ng mali sa isang issue? May isang lalaki ang lumapit sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, alam ko hindi ka sang-ayon dito, pero yung asawa ko, hindi ko na siya mahal at magdi-divorce na kami. Totoo yun, anak. Ayokong marinig yung ganyang bagay na hindi mo na mahal ang iyong asawa. Mag-repent ka at magsimulang mahalin ang iyong asawa. Sabi sa Bible, sa asawang lalaki na mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang church. At ikaw ay Christian, kaya marapat ka lang na sumunod. Pero pastor, wala na ako maramdaman para sa kanya. Okay, sige, sabi ng pastor, bumaba tayo ng isang level. Sabi sa Bible, ay mahalin mo ang iyong kapitbahay, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, siya ang pinakamalapit mong neighbor. Kaya kahit hindi mo feel, kailangan mo siyang mahalin. Now, medyo defensive na yung lalaki. Sabi niya, Pastor, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Kinamumuhian ko siya at kinamumuhian niya rin ako. Okay. Sige, bumaba pa tayo ng isa pang level. Sabi sa Bible, ay mahalin mo ang iyong kaaway, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya wala kang choice. Kailangan mo talaga siyang mahalin. Alam mo, desperado na yung lalaki. Hindi niya alam kung paano niya ma-justify yung kanyang hangarin na makipag-divorce. Then sabi niya, pastor, sobrang hirap talaga niyang pinapagawa mo kasi wala na talaga akong maramdaman. Sabi ng pastor, anak, kailangan mong maintindihan
na ang feelings ay irrelevant. Hindi yan importante. Kasi yan ang tinuturo ng Hollywood, romantic concept of love. Pero ang tinuturo ng Bible ay agape love. Nang ibig sabihin ay gagawin mo ang tama kahit ano pa ang nararamdaman mo. Mamahalin ang iyong asawa ng walang kondisyon. Kaya nga, imaginein mo, kunyari, na in love ka sa kanya. Maglista ka ng 10 bagay na gagawin mo para sa kanya at gawin mo yon kahit hindi mo nararamdaman. Bakit? Kasi ito ang agape love. Walang kondisyon. Ito ang klase ng pagmamahal na pinakita sa atin ng Diyos na minahal tayo ng walang kondisyon. At kapag ginawa mo sa Kanya yung bagay na gusto mong gawin sana sa Kanya, ay magiging ganun din ang nararamdaman mo para sa Kanya. Kaya gawin mo yon kahit hindi mo feel. Ang ibig sabihin, kung hindi mo na siya mahal ngayon, ay pakitaan mo siya ng pagmamahal. At ang magiging resulta nito ay makakaramdam ka ng pagmamahal sa Kanya. Pero alam mo, matigas talaga yung mama. Sabi niya, pastor, hindi ko magagawa yan. Kasi magiging hypocrite ako. Alam mo, sabi ng pastor, no, hindi yan hypocrisy. Yan ay obedience. Ang hypocrisy ay hindi pag-akto ng baligtad sa nararamdaman mo. Kundi ang hypocrisy ay pag-akto mo ng baligtad sa pinaniniwalaan mo. Yun ang hypocrisy. Kung pinaniniwalaan mo na mabuti ang Diyos, mahal ka niya, at hangad niya ang ikakabuti mo, ay susunod ka. Pero kung sinasabi mo na mananampalataya ka, pero iba naman ang ginagawa mo, yan ang hypocrisy. Pero yung ginawa mo na tama, na taliwas sa nararamdaman mo, hindi yan hypocrisy. Kung hindi, obedience. Noong August 1994 ay may isang Korean airjet ang sumadsad sa runway at binangga ang safety barricade. Lahat ng 116 na pasahero ay nakatakas pababa at ilang sandali lang pagkatapos nilang makalabas sa eroplano ay sumabog na ito at nagliyab. Now, anong dahilan? Bakit muntik nang mamatay ang lahat ng mga pasahero? Grabe, ayon sa reports ay nag-away pala ang piloto at yung kanyang co-pilot. Nagsuntukan sila at ayaw magparaya sa kung sino ang in charge sa landing controls. Siyempre, meron talagang isa sa kanila ang may karapatan sa landing controls. Kaya lang ay ayaw niyang ibigay yung kanyang rights sa kasama niya. Yung isa naman, ayaw din niyang isuko ang karapatan na iyon sa isang piloto at gusto niya na siya ang may landing control. Kaibigan, gusto mo ba ng maayos na pagsasama at relasyon? Prioritize peace over rights. Tanong mo sa sarili kung anong rights ang pinipili mo ipakipaglaban kahit na nasisira na ang relasyon mo sa isang tao. Si Abraham, ginibap niya yung right niya. Bakit? Dahil mas gusto niya ang kapayapaan. Mas mahalaga sa kanya ang relationship at nagtitiwala siya sa Diyos. Mamaya ay papaliwanag ko kung anong nangyari sa kanya matapos niyang magtiwala sa Diyos. In the meantime, punta tayo sa second point. Hindi mo lang mas pahalagahan ang kapayapaan kaysa sa iyong karapatan, kundi number 2, aalalahanin mo na others' needs come first. Unahin mo ang pangangailangan ng iba o unahin mo ang interest ng iba. Tuloy natin yung kwento kung anong solusyon ang sinabi ni Abram kay Lot sa Genesis 13:9. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Wow! Para maiwasan ang unnecessary fights, ay pinamili ni Abram si Lot. Na-realize ko, may mga bagay naman na hindi na dapat pinag-aawayan, lalo na kung anak ka ng Diyos. Na-realize ko na hindi bagay sa isang anak ng Diyos ang nakikipagpatayan sa material na bagay, kundi dahil sa alam niyang anak siya ng Diyos, ay uunahin niya muna ang kapakanan ng iba. Si Abram, hindi siya nagdikta kung saan lilipat si Lot, kundi inuna niya ang kapakanan ni Lot. Sabi niya kay Lot, kung saan mo gusto, Lot, ay ikaw ang mamili. Ako, dun sa lugar na ayaw mo, dun ako mag-stay. Grabe, yung leftover, yun ang sa kanya. Walang ka-pride si Abram. Na-realize ko tuloy, kung matututulan tayong kainin yung pride natin at babawasan yung pagiging proud, naku, maayos ang ating relasyon. Na-realize ko din kung gusto mo magkaroon ng matibay na relasyon sa ibang tao, kailangan makita nila sa'yo na mas concern ka sa kapakanan nila
kaysa sa sarili mo. Kailangan nilang makita na mahal mo sila. Kailangan nilang makita na nagsasacrifice ka para sa kanila. Ganon yung ginawa ni Abram. Tapos, pinapakita mo din sa kanila na kaya nagagawa mong unahin ang kapakanan nila ay dahil minamahal ka din ng Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya. Parang sinasabi mo, di tayo dapat mag-away. Kung yan ang gusto mo, okay lang sa akin. Huwag ka mag-alala sa akin dahil bahala ang Diyos sa akin. Anak niya ako, kaya di ako makikipagmatigasan. Di ko gagamitin yung aking posisyon. Di ko gagamitin yung aking influence. Di ko gagamitin yung aking pagkapanganay o pagiging magulang o pagiging breadwinner. Kundi okay lang kung anong mas makakabuti sa'yo ay okay lang sa akin. Naalala ko, meron kaming employee na bagong pasok. Recently lang ito. Tumagal lang siya ng parang 2 months. Nung siya ay pumasok, ay inantay siya ng aming isang employee na nag-resign na. Bale, tinuruan siya at in-endorse sa kanya ang lahat ng dapat niya malaman. Tapos, kahit nasa ibang work na yung dati naming employee, ay kapag meron siyang kailangan matutunan, ay pinupuntahan siya pag Saturday. Tapos, tinuturuan siya. Now, isang araw, yung bago naming employee ay nagpaalam. Wednesday yon. Tapos sabi niya, hanggang Saturday na lang siya. Ha? Sabi ko, hindi ganon kasi kailangan mo magbigay ng 30 days notice at least para makahanap ng kapalit at ma-endorse mo mabuti ang mga gagawin sa kanya. Marami kasi siyang responsibilities at maraming dapat malaman. Nag-recommend naman siya ng kapalit at tinuruan naman niya nung Friday at Saturday. Pero pagkatapos nun, hindi na siya nagpakita. Yung pinasok naman niya ay hindi naman qualified. Basta kumuha na lang siya. At iniwan niya na hindi pa alam ang lahat ng trabaho. Now, meron ako rights na i-hold yung salary niya at pabalikin siya para mag-endorse ng tama. Kaya lang, ay hinayaan ko na lang. Inisip ko na lang na baka may opportunity na ma-miss siya at kailangan na niyang i-grab. So, okay lang. Bakit? Kasi nagtitiwala naman ako sa Diyos na hindi naman nakasalalay sa aming employee ang success namin, kundi sa Diyos lang. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, pinatawad na kita. Dalangin ko na matutunan mo na magpaalam na mas maayos next time sa trabaho at dinalangin ko din ang kanyang pag-unlad sa bago niyang nilipatan. Sabi ni Pablo sa church sa Philippi, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Now, hindi ibig sabihin na pag-una sa kapakanan ng iba ay ibibigay mo na ang lahat ng gusto nila. Hindi. Kasi kadalasan, kung ano yung makakasama sa kanila, yun yung pinipilit nila. Hindi nila nakikita na sa halip na mapabuti sila, ay makakasama pa ito sa kanila. O kaya naman, may mga case na hindi mo dapat ibigay ang isang bagay kung ito ang magiging daan para lalo silang lumubog sa masamang behavior. Halimbawa, kung meron isang lasinggero o alcoholic sa pamilya, hindi ka basta magbibigay ng alak para lang walang away. No, hindi ganun yun. Kung ang asawa mo ay addicted sa porn o online gambling, ay kung kailangan wag bayaran o paputol mo ang internet, gagawin mo. At hindi mo sasabihin pinagbibigyan ko na para walang away. No, mali yun. Ang sinasabi ko ay magiging selfless ka dahil gusto mong unahin kung anong makakabuti sa isang tao. Si Abram ay selfless dahil gusto niyang umunlad si Lot. Inuna niya ang kapakanan nito. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo sa malapit sa tubig. Mas uunlad ka dyan, then okay, go. Grabe. Tapos isa pa, hindi niya ito tinuring na kakompetensya para sa kanya. Walang problema kung mas yumaman ito kaysa sa kanya. Nakita ko maraming tao ang sa halip na tumulong para umunlad ang kanilang kapatid, kaibigan, katrabaho at iba pa ay kakainggitan ito o hindi susuportahan kasi ayaw niyang malampasan. Si Abram hindi ganon. Kontento na sa kanyang spiritual blessing at spiritual reward na meron siya. Yung material reward ay bahala ang Diyos kung ano ang plano para sa kanya. Kung dadagdagan ito, okay. Kung hindi, okay lang din. Basta, para sa kanya, ay kung mawala man siya sa mundo na ito, ay at least masasabi niya na may mga buhay na nagbago dahil sa paghahangad niya ng ikakabuti nila.
Kaya kaibigan, sino ang mga taong umunlad dahil inuna mo ang kapakanan nila? Nagbigay ka ng time para sila i-mentor o i-disciple at ngayon nakikita mo na silang umuunlad sa material na bagay at ganun din sa kanilang spiritual na kalagayan. Now, ano ba yung picture ng isang tao na sarili yung inuuna at hindi ang kapakanan ng iba? Halimbawa, heavy traffic. Ang gagawin mo, magkakat ka para mauna ka at wala kang concern kung makadisgrasya ka o merong magbanggaan sa likod mo. Basta ang gusto mo, mauna ka. Sa trabaho, gusto mo na sa'yo lang yung credit kahit na team effort ang nangyari. Sa pila, sisingit at sisingit ka at hindi aalalahanin ang mga taong nagtsatsaga mag-antay. Sa pakikipag-usap naman, may mga taong nag-i-interrupt ng sasabihin ng iba kahit meron pa itong gustong sabihin. Pwede din sa isang boarding house na merong common supplies. Ang nangyayari, siya lang nang siya ang umuubos ng toilet paper, kitchen supplies, tapos hindi pinapalitan. Kaibigan, ano ang point? Kahit sa maliliit na bagay ay ipakita natin na others' needs come first. Na-realize ko para sa kapayapaan, kailangan ay willing kang mawalan. At yun ang ginawa ni Abram. So tingnan natin kung anong ginawa ni Lot sa offer ni Abram. Genesis 13:10. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Wow, sabi sa talata ay tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan ay masagana sa tubig. At sa isip niya, yes, ito na ang blessing. Maraming tubig doon at kahit kailan ay hindi na kami maapektuhan ng tagtuyot. Sa wakas, dyan ay magiging successful ako lalo. Now, ito ang problema. Hindi natin nakita na nanalangin si Lot o kumonsulta sa Diyos. Kung hindi, tumingin siya, nag-process siya, nagdesisyon sa sariling lakas at pangunawa. Then, sabi sa next verse, kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan, sa ganong paraan naghiwalay sila ni Abram. Ang bilis ng desisyon ni Lot. Hindi man lang niya isinalang-alang ang kanyang spiritual growth. Hindi man lang siya humingi ng gabay sa Diyos. Ang naging basihan niya ng desisyon ay maganda yung lugar. Ang desisyon niya ay nakabase sa mas mabilis at mas komportable. Kaya kaibigan, hindi lahat ng nakukuha mo ng madalian at komportable ay blessing. Mamaya malalaman natin kung anong nangyari kay Lot. Blessing nga ba talaga? Kaibigan, kailan ka huling nagtanong sa Diyos bago ka nagdesisyon? Lord, ito po bang pinaplano ko ay magiging daan para ako lumago sa relasyon ko sa iyo? Lord, ito po bang desisyon ko na ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao? Lord, magagamit mo ba ako sa trabaho na ito o sa lugar na ito? Lord, makakatulong ba itong desisyon ko sa aking goals, sa sarili ko, sa pamilya, sa relasyon nating dalawa, at sa ministry? Kaibigan, mag-ingat tayo sa ating mga desisyon kasi madaling kagatin ang temptation na maganda ang buhay sa labas kaysa manatili sa presensya ng Diyos. Inisip natin, masaya, maraming barkada, maraming good times, makakadiskarte tayo ng malaki, makakapagrelasyon tayo ng iba-iba kasi malaya ako. Kaibigan, huwag ka maniwala sa kasinungalingan ng dyablo. Si Lot, nakita niya yung greener pasture. Maraming benefits, malaking potential, maraming opportunity na kumita ng malaki. Pagkakataon na maging big time, ma-promote. Kaya lang ang problema ay malayo naman siya sa Diyos. Tapos andun pa yung mga wicked people sa Sodom at Gomora, nahihila sa kanya palayo sa Diyos. Kaibigan, ang paglayo mo sa Diyos o pagdidesisyon na hindi kasama ang Diyos ang magpapahamak sa iyo. Yes, for sure, kumita siya ng pera doon. Pero kung babasahin natin ang mga susunod na chapters, nawala ang lahat ng ito kay Lot. Nawala ang kanyang bahay, nawala ang kanyang asawa, nawala din ang kanyang mga sons-in-law, nawala din ang kanyang moral compass. Si Lot ay isang halimbawa ng isang Christian na gustong dumikit ng malapitan sa sanlibutan at inaakala niya na hindi siya maapektuhan. Isang paa sa sanlibutan at isang paa sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, hindi ito pwedeng mangyari. Ito ay mauuwi sa kapahamakan. Sabi sa Lucas 9:62, ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaibigan,
Kung nagdesisyon ka na sumunod sa Panginoong Hesus, tingin ka lang sa direksyon papunta sa Kanya. Huwag ka lingon ng lingon sa likod. Si Lot, tumingin sa likod. Naku, nakakamiss ang party. Masaya sa Sodom at Gomora. Nakakamiss ang barkada. Nakakamiss ang ex ko. Nakakamiss malango sa alak at droga. Kaibigan, tingin ka lang sa Diyos at mapapabuti ka. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos and at the same time, naglilingkod ka sa pera o bagay o kung ano man yan. Kaya sabi din sa Mateo 6:24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kaibigan, hindi mo kayang mamuhay para sa sarili mo and at the same time, ay gusto mo ring i-please ang Diyos. Kung pipilitin mong pagsabayin ng dalawa, alam mo kung ano mangyayari? Mawawala ang dalawa na yan. At kahit isa, wala ka sa bandang huli. Si Abraham, iisa lang ang master. Hindi siya namangka sa dalawang ilog. Dumalakad siya sa direksyon ng Diyos. Mas mahalaga sa kanya ang relationship kaysa sa pera. Parang ang Panginoong Hesus na inuuna ang kapakanan natin. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Napakabuti ng Panginoong Hesus. Siya ang perfect example ng pag-una sa kapakanan ng iba. Mayaman siya pero naging mahirap upang tayo ay yumaman spiritually. Sa isang probinsya sa Western Oklahoma, November noon, ay may isang single mom na pinagkakasya lang ang kanyang kita para sa kanilang dalawa na anak niya. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras sa isang grocery store para mabuhay lang ang kanyang anak. May pagkakataon na halos hindi sumapat ang kanyang kita. Pagkatapos niya magtrabaho, aalagaan naman niya yung kanyang 2-year-old na anak. Tapos, tinutulungan niya pa rin yung isang matanda na kapitbahay, lalo na kapag ito ay may pinapabili. Malapit na ang Thanksgiving noon. At nagkaroon siya ng burden na tumulong sa ibang tao. Nagtawag siya sa mga charity institution hanggang finally, may nakita siyang nursing home na nangangailangan na mag-style ng buhok ng mga nakatira doon. At nagpaalam nga siya mag-leave dun sa kanyang boss na ayaw pa sanang pumayag. Pero sa bandang huli, pinayagan na din siya. Dumating ang Thanksgiving at nagsimula na siya mag-ayos ng mga buhok ng pasyente. Yung iba naka-wheelchair, yung iba nasa kama, yung iba ay tulog. Karamihan halos hindi nagsasalita, pero ganun pa man ay pinagsikapan niyang pagandahin yung kanilang mga buhok para sa pagbisita ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa konting oras na yon na binigay niya, ay marami siyang napasaya. Kaibigan, others' needs come first. Dalangin ko na sa grace ng Diyos ay magawa nating ibuhos ang laman ng puso natin upang mapuno naman natin ang iba. So, paano ba natin mapapanatiling matibay ang relasyon natin? Number 1, prioritize peace over rights. Number 2, others' needs come first. And lastly, number 3, trust God for the result. Hindi mo magagawang pahalagahan ang kapayapaan at unahin ang kapakanan ng iba kung hindi ka magtitiwala sa Diyos para sa magiging resulta ng iyong aksyon. Narealize ko, malakas ang loob ni Abraham na maging selfless at generous kasi buo ang pagtitiwala niya sa Diyos na ang Diyos ay mabuti at tumutupad sa kanyang pangako. Tuloy natin ng istorya. Sabi sa Genesis 13:12-13, si Abraham ay nagpaiwan sa Canaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Narealize ko hindi insecure si Abraham kasi nagtitiwala siya sa mga pangako ng Diyos sa kanya. At kahit ano pa ang maging desisyon ni Lot, ay kakalingain at iingatan pa din siya ng Diyos. Kaibigan, hanggat hindi ka naniniwala ng buong puso mo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ay mahihirapan ka mag-let go. Kaya ang gagawin mo sa kabaligtaran ay magkokontrol at magmamanipulate at mananakot ka ng tao. At dito nagsisimula ang hindi magandang relasyon natin sa ibang tao. Naalala ko na meron akong kasama nun sa work na palaging nakasigaw kahit sa maliit na bagay lang. Gusto niyang kontrolin ng lahat ng bagay, pati na ang mga tao. Nahihirapan siya mag-let go at magtiwala sa Diyos.
Sa tuwing may problema ay parang katapusan na ng mundo. At ito yung dahilan kaya toxic ang working environment namin dahil kakaba-kaba kami na anytime ay baka biglang magagalit na naman siya. Kaibigan, simulan mo magtiwala sa Diyos. Alam ko mahirap ito pero kailangan mo magtiwala na gagawin ng Diyos ang lahat para matupad ang mabuting plano niya sa iyo. Kahit pa nga nag-let go ka, namigay ka, nagparaya ka, at nagpatawad ka. Kaibigan, magtiwala ka kahit na parang sa tingin mo ay agrabyado ka sa deal. Kasi kung nakita ng Diyos na mas pinapahalagahan mo ang pagmamahal mo sa kapwa, ay itataas ka niya at iingatan ka niya. Pag nakita niya na mas nagtitiwala ka sa Kanya kaysa sa iyong sariling pangunawa, ay ipapakita niya sa iyo na hindi ka nagkamali ng desisyon. Ipapakita niya sa iyo na walang nagkakamali ng desisyon sa mga taong pinili na sundin ang kalooban ng Diyos. Walang taong lumalakad sa kalooban ng Diyos ang hindi napapagpala. Tingnan natin kung ano ang sabi ng Diyos kay Abraham. Genesis 13:14. Sinabi ng Panginoon kay Abraham pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran. Matapos maghiwalay si Abraham at Lot, ay kinausap ng Diyos si Abraham. Na-realize ko na ang paghihiwalay nila Lot ay isang masakit na sandali para kay Abraham. At nakita natin na sa paghihiwalay nila ay agad siyang kinausap ng Diyos. At ito ang nagbigay ng comfort kay Abraham. Na-realize ko na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng comfort at encouragement sa oras ng kalungkutan at panghihina. Sabi ng Diyos kay Abraham na tumingin ka sa paligid mo. Na-realize ko si Lot tumingin sa paligid at namili sa kanyang sariling kagustuhan. Si Abraham, baliktad. Siya ay nag-antay lang ng direksyon ng Diyos sa kanya. At hindi niya pinangunahan ang Diyos. Hindi din siya nag-demand sa Diyos, Lord, bigay mo ito kasi ganito ang ginawa ko. Lord, ito ang ibigay mo kasi napag-isipan ko na ito, na-compute ko na to, na-plano ko na ito. Ito yung tama, kaya Lord, ito yung gawin mo. Suportahan mo ako dito. No, hindi. Nag-antay siya sa Diyos. Maaaring nagplano din siya at nag-isip. Pero para sa kanya, kung ano ang gusto ng Diyos, ay yun ang masusunod at hindi ang mga plano ko. Kaya kaibigan, relax. Kung hindi nangyari ang inaasahan mo, ay pagkatiwala mo ito sa Diyos. Magtiwala ka na may plano siya at meron siyang dahilan sa lahat ng bagay. Be content kung ano meron ka at bahala ang Diyos na magpala sa iyo. Sa halip, bilangin mo yung mga blessing na meron ka na. At magtiwala ka na kung meron ka mang kakailanganin na wala pa sa ngayon, ay ibibigay niya yan sa iyo. Bakit? Dahil yan ang pangako niya sa Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na-realize ko, ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nakakasira ng kahit anong relasyon. Lalo na sa relasyong mag-asawa. Kung hindi ang Diyos ang sentro ng inyong buhay, kung hindi ang Diyos ang number one sa puso mo, ay hindi magiging matibay ang inyong relasyon. Sa kabaliktaran naman, kung ang Diyos ang mas mahal nyo, nako, kung magkaroon man ng kasalanan ng isa, matututo kayong magpatawad ng walang kondisyon. Kasi gagawin nyo ang pagpapatawad para sa Diyos. Lord, ang hirap pong magpatawad pero dahil sa mahal kita, susunod po ako sa iyo. Magpapatawad ako at mamahalin ko yung aking asawa kahit nagkamali siya sa akin. Kaibigan, kapag nagtitiwala ka sa Diyos ay uunahin mo ang kapakanan ng iyong asawa. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos ay hindi ka laging stress at irritable. Hindi ka masungit sa iyong asawa kasi nagtitiwala ka na gagawa naman ng paraan ng Diyos para tulungan ka. Hindi mo na kailangan maging irritable. Kung nagtitiwala kayong dalawa sa Diyos, mas magiging meaningful ang pagsasama nyo. Dahil meron kayong common purpose. Iisa ang layunin nyo, ang papurihan ng Diyos at tuparin ang purpose niya. Kaya mas magiging maayos ang relasyon nyo. May mga mag-asawa na hindi makapag-move on. Ikaw kasi ganito ginawa mo, kaya ganito nangyari sa buhay natin. Kaibigan, nagbibigay ang Diyos ng second chances. Magtiwala ka na pwede kayong magsimula ulit at tutulungan kayo ng Diyos. Hindi nyo na kailangan mag-away. Parang sinasabi ng Diyos kay Abraham, huwag ka mag-alala. Tingin ka sa paligid mo, ibibigay ko sa iyo yan.
Tuloy natin sa Genesis 13:15. Sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Parang sinasabi ng Diyos, hindi ka nawalan, Abram. Ikaw ay nadagdagan pa nga dahil ang lahat ng natatanaw mo ay sa iyo. Narealize ko maraming tao nagsisisi o nagdadalawang isip minsan sa ginawa nilang mabuti sa kapwa. Naku, nagkamali yata ako sa pagbigay ng tulong. Baka mamaya ako naman ang mawalan. Nagkamali yata ako ng pag-prioritize sa kapakanan ng iba. Kasi baka mapahamak naman ako. Kaibigan, huwag kang magduda. Dahil ang mabubuting gawa na ginawa mo sa iyong kapwa ay kalooban ng Diyos para sa iyo. At dahil nagtiwala ka na sumunod sa Kanya at nagtiwala ka na kung anuman ang ibinigay mo ay papalitan ng Diyos, tama ang iyong motivation ay ikaw ngayon ay nasa protection niya. Gaya ni Abram na kinomfort ng Diyos. Then, sabi pa sa susunod na verse, Genesis 13:16, gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi at kung mabibilang ng sino man ng alabok ng lupa, ang iyong binhi ay mabibilang din. Grabe. Parang sinasabi ng Diyos na, oo, napalayo ka kay Lot na parang anak mo na. Pero huwag ka mag-alala dahil ang magiging offspring mo ay sindami ng dust o alabok. Now, hindi sinabi dyan na buhangin. Kasi pag buhangin, baka pwede pa bilangin yon by grains. Pero ang sabi ay alabok o dust. Nang ibig sabihin, hindi mo mabibilang. Ganun karami ang magiging offspring niya physically at spiritually. In fact, lahat ng alagad ng Panginoong Yesus ay offspring ni Abraham. Grabe, yan ang blessing ni Abraham. Then, sabi pa sa susunod na verse, tumindig ka, lakarin mo, lupain ang kanyang haba at luwang sapagkat ibibigay ko ito sa inyo. Wow, parang sinasabi ng Diyos na sukati mo, lawak niyan, kung hanggang saan ka makakapunta, yan ang sakop ng property mo. Then, sabi sa susunod na verse, sa verse 18, at inilipat ni Abram ang kanyang tolda at humayo at nanirahan sa gitna ng mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Sinigurado ng Diyos kay Abraham na hindi niya nakakalimutan ang pangako niya at ito ay tutuparin niya. At dahil dito, lalong nagtiwala si Abram sa kabutihan at katapatan ng Diyos. At muli, makikita natin na nagtayo ulit ng dambana si Abram at sumamba. Parang sinasabi niya sa Diyos na, Lord, kahit saan mo ako dalhin, sasamba at sasamba ako sa iyo. At hindi ako aalis sa presensya mo. Kahit anong hirap ng lugar na yan, ay safe pa din ako dahil kasama ko ang presensya mo. Kaibigan, ito yung pag-isipan mo ngayong linggo. Suriin mo ang lahat ng relasyon na meron ka. Family, friends, work, sa church, neighbors, sa school, at alalahanin mo na baka merong instances na nasira ang relasyon mo sa isang tao dahil hindi ka nagparaya sa iyong karapatan o maaring mas pinahalagahan mo ang pera o mas maaring pinahalagahan mo ang iyong sarili kaysa sa kanya. Tignan mo din kasi baka merong pagkakataon na nasira ang iyong relasyon dahil sa nabigo kang magtiwala sa Diyos. Isulat mo kung anong hakbang na gusto mong gawin upang mapagtagumpayan mo ang mga kamalian na ito at ipanalangin mo sa Diyos ang kanyang paggabay sa iyo. Kaya kaibigan, kung gusto mong mapanatili ang matibay na relationship mo, ay ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Pagkatiwala mo ang iyong finance, magbigay ka sa Diyos, magbigay ka din naman sa kapwa mo na nangangailangan. Ipagkatiwala mo din sa Diyos ang iyong business dealings at makakaiwas ka sa demandahan, gulo at conflict. Ipagkatiwala mo din ang iyong trabaho at ministry. Ipagkatiwala mo din sa Diyos ang mga pinag-aalala mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong D-group. Ipagkatiwala mo din ang iyong paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, sa lahat ng ginagawa mo, ay gagawin mo ito ng may pananampalataya sa Diyos. Trust God for the result. Si Gladys na missionary ay isang ordinaryong housewife, pero ginulat niya ang buong India dahil sa kanyang buong pusong pagpapatawad sa mga militanteng grupo ng mga Hindus na pumatay sa kanyang asawa at 2 anak. Sinunog nila ng buhay ang kanyang asawa at sinunog ng buhay ang 2 pang anak nila noong January 23, 1999. At matapos nga ang 6 na taon mula nung nangyari ang insidente, ginawaran si Gladys ng pinakamataas na civilian honor ng gobyerno ng India. Ang tawag nila dito ay Padma Bhushan.
Now, para maintindihan natin kung bakit siya binigyan ng award na ito, ay dahil nung panahon na yon, matindi yung pain na nararanasan ng India at Pakistan dahil nga sa mga riot na gawa ng mga Hindu, Muslim, Sikh at iba pa. Halos 10 milyon na tao na ang nawalan ng bahay. 1.5 million na tao ang namatay. Kasama na si Mahatma Gandhi. Sa kabila ng 50 years na pinairal nila ang democracy, in-educate nila ang mga tao patungkol sa kalayaan ng relihiyon sa kanilang bansa, hindi pa din talaga natigil yung violence at patayan at paghihigantihan nila. Dahil sa violenting awayan na yan ng Hindu at Muslim, nagkaroon ng insidente na sinunog ang isang buong train na sinasakyan ng mga inosenteng tao na naging sanhi din ng maraming linggong riot. At nasa ganong kalagayan ng kanilang bansa nang magpakita si Gladys ng isang simpleng aksyon ng pagpapatawad. Sobrang powerful na halimbawa ito na nagbigay ng impact sa mga tao. Natigil yung kanilang alitan at paghihigantihan. At sa bawat syudad, alam mo, nagkaisa yung mga Hindu, Muslim, Sikh, Buddhist, Jain at mga secular leaders na bigyan ng public honor si Gladys. At sabi nga, para daw siyang isang saint na dapat tularan. Grabe, dahil kay Gladys na nagpakita ng pagpapahalaga sa kapayapaan, pagpapahalaga sa kapakanan ng iba kaysa sa sarili, at pagpapatawad, ay nagkaroon ng healing ang buong bansa. Na-realize ko, sobrang powerful na testimony ng isang makatotohanan na pagpapatawad. Kaya nga, kung gusto mo ng healing sa iyong mga relasyon, ay matuto kang magpatawad. Matuto kang umamin ng kamalian. Pero ang tanong, paano ko sobrang lalim ng kasalanan sa iyo? Alam mo, hayaan nating si Joseph ang sumagot niyan. Okay? Paano napatawad ni Joseph ang mga kapatid niya na nagtangka na patayin siya? Nagtapon sa kanya sa balon, nagbenta sa mga Egyptian na nagresulta para maging alipin siya at mabilanggo ng 13 years. Grabe yung sinapit ni Joseph. Pero tingnan natin kung anong sagot ni Joseph. Sa Genesis 45:5, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Verse 7, pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipo lang ating lahi. Verse 8, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Grabe, nakapagpatawad si Joseph dahil naniniwala siya na ang Diyos ang nagpadala sa kanya sa Egypt. At hindi yung kanyang mga kapatid. 3 beses niya yung inulit-ulit, hindi kayo, kundi ang Diyos. Naniniwala siya na ang Diyos ang in charge sa kanyang buhay at hindi yung kanyang mga kapatid. Kaibigan, meron bang umapi sa'yo? Hindi yan ang in charge sa iyong buhay. Yung mga kapatid ni Joseph, intention nilang saktan siya, pero intention ng Diyos na pagpalain si Joseph upang iligtas silang buong pamilya balang araw. Bakit? Dahil sa lahi nila manggagaling ang Messiah, ang tagapagligtas ng buong mundo, ang Panginoong Yesus. Wow! Ang ibig sabihin ay nagtiwala si Joseph na ang Diyos ang may kontrol ng buhay niya. At yun, kaibigan, ang dapat mong paniwalaan upang matuto kang magpatawad at mag-let go. Lord, kung inalaw mo itong mga nanloko at nang alipus sa akin, tinuturuan mo ako na matuto magpatawad at magmahal at magtiwala sa plano mo sa buhay ko. Ito po yung gagawin ko. At kapag ginagawa mo ito, nako, magkakaroon ka ng matibay na relasyon. Kaibigan, ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong ayusin ay ang relasyon mo sa Diyos. Kung gusto mong ma-restore ang relasyon mo sa Kanya, ay kailangan mapatawad ang lahat ng kasalanan mo. Pero paano? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo. At ikaw ay malilinis at magkakaroon ng relasyon sa Kanya bilang Kanyang anak. Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, ay ipanalangin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso.
pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Relationships are strong when you put God first and each other second. Kaibigan, magiging matibay ang relasyon mo sa iba kung ang paghahanap at pagpapalago ng pagmamahal mo sa Diyos ang priority mo. At pangalawa lang ang relasyon nyong mag-asawa. Bakit? Kasi habang nakikilala mo ang Diyos, mas na-appreciate mo kung gaano kanya kamahal. At kapag na-appreciate mo ito, mas lalo ka naman magsusuko ng buhay mo sa Kanya. Dahil lumalago din ang pagmamahal mo sa Kanya. At dahil dito, nagiging mas madali sa'yo magmahal din ng ibang tao. Nagiging mas madali sa'yo magpatawad sa iyong asawa. At dahil dito, mas nagiging madali din na gawin mo yung tatlong pinag-usapan natin. Una, prioritize peace over rights. Mas pahahalagahan mo ang kapayapaan kaysa sa iyong karapatan. Pangalawa, others' needs come first. Unahin mo kapakanan ng iba. At number 3, trust God for the result. Magtiwala ka na God is in control. He is faithful and gracious. At kapag ginagawa mo ito, magiging matibay ang relasyon mo sa ibang tao. At gaya ni Abraham at Gladys sa India, ikaw ay magiging destined for impact na magbibigay ng glory sa Diyos. God bless.